Hello guys, welcome. So tingnan natin kung may pumipigil ba sa kanya para makipag-ugnayan sa'yo? Give me the message. May pumipigil ba sa kanya para makipag-ugnayan sa'yo? So para to sa mga no contact situation na nakikibalita. Okay? So be open-minded, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. So may pumipigil ba sa kanya para makipag-ugnayan sa'yo? Give me the message. May pumipigil ba sa kanya para makipag-ugnayan sa'yo? Give me the message. May pumipigil ba sa kanya para makipag-ugnayan sa'yo? So meron ka ditong Four of Swords, Page of Pentacles upright, Four of Pentacles, the Sun upright, the Wheel of Fortune reverse, Three of Pentacles reverse, the Tower reverse, Four of Cups reverse. So, madalas mo makita yung 444 or pwede may malaking mensahe para sa iyo yung angel number 444, okay? So, dito, meron ako nakitang Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Meron din ako nakikita dito na Scorpio, Cancer, and Pisces. So, ito lang yung nakikita ko dito. Malakas yung Scorpio. Ito lang yung nakikita ko, okay? Pero halos lahat andito, maliban lang sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, okay? Ayan, start na tayo. So, dito, lumalabas dito sa person mo, meron ditong pumipigil sa kanya, hindi lang iisa. Kumbaga, base sa mga kombinasyon ng baraha, ito'y meron akong nakikitang halo-halo na panloob, pwedeng takot, kalituhan, at hindi pa tapos na emosyon. So, ito rin nakikita ko dito, kumbaga malalim 'to. So, dito sa Four of Swords, kumbaga sa Four of Swords, ito yung pumipigil sa kanya. Ito yung pinakamalakas na sagot, Hindi ito simpleng pananahimik lamang, kusang pag-urong. Ito na yung nakikita ko, 'no. Yung iba sa inyo, pagod na siyang mag-isip, okay? Pagod na yung isip at puso niya. Alam niya kung lalapit siya ngayon, magiging magulo or masakit lang. Kaya pinipili niya yung katahimikan bilang self-preservation, okay? So, hindi dahil sa ayaw kanya, lumalabas lang dito, takot siyang mas lumala yung sitwasyon. So, dito, nakikitaan ko rin dito sa Page of Pentacles sa Pride, may intention siyang magsimula ulit, pero nasa yung bang tipo na meron siya ditong pinakaunang yugto pa lang, o first chapter niya dito, para bang may hawak siyang mensahe, pero dito, para ba siyang may hawak na mensahe pero hindi niya alam kung paano. So, lumalabas dito, hindi niya alam kung paano, kailan, at ano yung mga magiging resulta kung tutungo sa'yo. So, meron siyang balak pero kulang yung confident. Yung iba sa inyo, ha. So, dito, nakikitaan ko rin dito sa Four of Pentacles reverse. May laban yung loob niya dito, pero gusto niyang bumitaw sa takot, pero hindi pa niya tuluyang magawa dito, Kumbaga, meron 'tong emotional baggage na sinusubukan niyang pakawalan, pero natatakot siyang mawala yung kontrol. So, nakikitaan ko rin dito, sa The Sun upright. Excuse me. So, dito sa The Sun, ito yung pinakamahalaga dito, itong card na 'to. Ikaw yung may liwanag, puwedeng ikaw yung liwanag ng taong ito. Ikaw yung taong nagbibigay sa kanya ng init, saya, at yung katotohanan dito. Minsan, yung liwanag din ang kinatatakutan ng tao na 'to, yung taong maraming tinatago, lalong-lalo na kung
Yung bang tipo na siya yung tipo ng tao na maraming tinatago tapos ikaw yung kaliwanagan, ikaw yung taong nagbibigay ng init, saya sa kanya. Puwedeng yung sarili niyang konsensya yung pinakakalaban niya rito lalong-lalo na kung nakikita ka niya ditong matino, okey? So, lumalabas din dito hindi ka niya iniiwasan dahil masama ka. So, lumalabas dito, iniiwasan ka niya dahil natatakot siyang makita mo yung totoo niyang kalagayan. Ito lang yung nakikita ko. Para bang takot siyang makita mo kung anong nangyayari sa kanya, yung kanyang hirap na sitwasyon or kung ano yung kanyang tinatago dito 'no. So, nakikitaan ko rin dito sa The Wheel of Fortune reverse. Pakiramdam niya kasi dito hindi tama yung timing. Para bang sinasabi ng isip niya, "Hindi pa ngayon, hindi pa ako handa." Gano'n. So, lumalabas dito may guilt siya na baka maulit lang yung dati kaya mas pinipigilan niya yung sarili niya, okey? So, dito 'no, nakikitaan ko rin dito itong Three of Pentacles reverse. Isa ito sa pinakamalakas na harang, si Three of Pentacles reverse. May problema 'to sa communication, ito lang yung nakikita ko. Meron siyang problema sa communication, sa teamwork, kasi pakiramdam niya hindi siya marunong makipag-ayos. Hindi siya marunong makipagtulungan, emotionally ano. Natatakot siyang hindi ka niya ma-meet halfway or hindi hindi niya ma-meet ikaw na kung paano ka makipag-usap. Para ba siyang ano, meron siyang takot dito, eh, alam alam mo yun, takot siya. Marami siyang problema dito, okey? Yung takot niya hindi siya marunong makipag-ugnayan, ito lang nakikita ko 'no. So, dito sa The Tower reverse, ito yung ayaw niyang mangyari ano, yung sumabog ulit, okey? I mean sa sumabog ano, sumabog ulit yung lahat ng mga nangyari. Meron siyang trauma na biglaang pagkasira noon, maging sa'yo, okey? Puwedeng meron ditong biglaang nangyari sa inyong dalawa, na-trauma siya doon. At ngayon iniiwasan niya ang kahit anong galaw na maaaring mag-trigger ng panibagong sakit. Mas pinipili niya yung kaysa ay alam mo yun, mas pinipili ng tao na 'to yung katahimikan kaysa sa posibleng pagwasak, gano'n. So, nakikitaan ko rin dito sa Four of Cups reverse, meron ditong nagising sa loob ng tao na 'to. I mean ano, yung bang tipo na naiintindihan niya na may pagkakataon pa, alam mo yun? So, nakikitaan ko dito, meron siyang naiintindihan, naliliwanagan na meron pang pagkakataon sa inyong dalawa. Yung bang tipong nagsisimula na siyang makita kung ano yung puwede niyang mawala kapag hindi siya kumilos. Meron akong nakikitang awareness, pero kulang pa yung lakas ng loob, gano'n. So, dito nakikitaan ko rin dito sa Ace of Swords reverse. Kumbaga sa Ace of Swords reverse ano, ito yung pinakadirektang sagot kung bakit hindi siya nagme-message sa'yo. Malabo kasi yung isip ng tao na 'to, yung bang tipo na hindi niya alam kung ano yung uumpisahan niya sa'yo, sasabihin niya sa'yo, paano ipaliwanag yung katahimikan niya, kung bakit siya naging ganito, ganyan, kung matatanggap mo pa ba siya. Takot siya magkamaling magsalita, alam mo yun, takot siya magkamali ng salita at masaktan ka ulit, gano'n. So, dito 'no, nakikitaan ko rin dito sa The Moon, ito yung napakalalim, eh. Kumbaga takot 'to, may insecurities, hindi pa hinaharap yung emosyon, may mga bagay siyang itinatago kahit sa sarili niya, gano'n. Mas madaling manahimik kaysa harapin yung sariling anino. Ito lang yung nakikita ko sa person mo 'no. So, dito sa The Hangman, alam mo yun, yung parang dito 'no, nakikita ko dito yung tipo na marami 'tong mga nagawang pagkakamali na hindi niya kayang harapin yun. Alam mo yun, yung consequence na ng ginawa niya. Para ba siyang ano,
Para ba siyang takot na harapin yung mga pagkakamaling iyon, na baka maulit muli. Puwedeng itong tao na 'to hindi pa niya napapatawad yung sarili niya. Ito lang nakikita ko 'no. Para makawala siya sa damon dito kailangan niyang harapin yung takot niya, kailangan niyang pakawalan yun, at kailangan niyang magpakatotoo sa totoong nararamdaman niya. Alam mo yun? So, dito sa dahangman ano, reverse. Kumbaga dito sa dahangman reverse, gusto naman nitong kumilos pero ayaw niya ng sakripisyo. Ayaw niyang ilabas ang buong katotohanan o aminin yung mga pagkukulang niya rito. Alam mo yun? Para bang 'pag inamin niya yun, tingin niya kahinaan niya yun na puwedeng ibato sa kanya. So, nakikitaan ko rin dito sa Five of Cups upright. May panghihinayang ito, okey, sa totoo lang ha. May pagsisisi siya sa mga nagawa at hindi nagawa, ganyan. Pero nakatuon siya sa mga nawala. Imbes na tumingin siya sa natitirang cups dito na puwede pang ayusin, mas nakatuon 'to sa mga negatibo. Ito lang yung nakikita ko, ayan. So, puwedeng meron kang person dito na negative mag-isip, hindi siya tumitingin sa positive side dito. So, nakikitaan ko rin dito sa Queen of Cups upright, ikaw 'to. Ikaw yung emotional anchor niya, ikaw yung taong alam niyang makakaunawa sa kanya 'no. Dahil alam niyang mabuti ka, ito lang yung nakikita ko. Lalo siyang natatakot na masaktan ka ulit dahil napakabuti mo. Para bang hindi mo deserve na masaktan, kahit nasasaktan ka niya. Ang kamalian lang sa taong ito, siyempre kung natatakot siyang saktan ka, 'di magpakatino siya, okey? Alam mo 'yun, para bang takot din siyang magpakatino dito. Ito lang nakikita ko 'no, puwedeng meron siyang addiction or meron siyang mga bisyo, okey? Na hindi mo deserve na magtuon sa gano'ng sitwasyon. Alam niyo 'yun, kaya mas pinili niyang lumayo na lang dito, manahimik, para hindi ka madamay sa kanya rito. So, ito lang yung nakikita ko dito 'no, kumbaga yung pumipigil sa kanya hindi naman third party, okey? Yung iba sa inyo, hindi third party, hindi galit, hindi kawalan ng pagmamahal, yung pumipigil sa kanya ay yung takot na maulit na masaktan ka niyang muli. Yung kalituhan niya sa sarili niya, guilt sa mga panghihinayang, at dun sa mga nawala sa kanya, dun siya nakatuon, eh. Nakatuon siya sa mga negative dito. Kumbaga, ang mali din dito sa tao na 'to, hindi siya marunong magsalita ng truth niya, alam mo yun? Kasi itong tao na 'to nakikitaan ko dito, hindi niya alam kung paano itama yung mga mali niyang nagawa. Pakiramdam niya hindi pa siya handa, okey? So, nakikitaan ko dito, yung hindi niya sinasabi sa'yo 'no, pero ramdam niya. Kung lalapit siya sa'yo, kailangan niyang maging totoo, alam mo yun? At hindi niya alam kung paano iyon gawin, yung magpakatotoo. Hindi niya alam kung paano mag-uumpisa sa'yo, natatakot siya dun, kung ano yung magiging reaksyon mo, gano'n. Ito lang nakikita ko 'no. So, ngayon ano, tatanong natin dito kung posible pa bang magkaroon kayo ng reconciliation, okey? Give me the message. Posible pa ba na magkaroon kayo ng reconciliation ng taong ito? Give me the message. Posible pa ba na magkaroon kayo ng reconciliation?
So dito 'no, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo posible yung reconciliation pero hindi ito madali. Hindi rin ito mabilis pero yung bang tipong hindi ito mangyayari, kumbaga hindi ito mangyayari kung walang malinaw na pagbabago, okey? So dito 'no, lumalabas dito may pag-asa pa. Ito yung lumabas yung strength. Kumbaga malakas na oo, na may pag-asa pa dito. May natitirang tunay na emosyon ano, hindi impulsive, nakikitaan ko dito tahimik pero malalim. May mga pagpipigil sa sarili, pero ganun pa man andun pa rin yung pagmamahal na hindi basta nawawala pagdating sa'yo rito. Hindi hindi patay yung connection niyo rito 'no, meron lang akong nakikitang pagpipigil. So, nakikitaan ko rin dito sa King of Sword, reverse. Meron nakikitang pinakamalaking balakid. Kumbaga, yung pinakamalaking balakid dito, hindi siya marunong magpahayag ng totoo. May mga manipulation, pag-iwas, mental confusion. Hindi ba may paliwanag ng tao na 'to yung sarili niya ng malinaw, gano'n? Kaya mas pinipili na lang niyang manahimik para bang nahihirapan siya i-explain yung sarili niya, okey? So, nakikitaan ko rin dito sa The Hangman, yung tipo na may matinding paghihintay, sakripisyo. Nakikitaan ko rin dito yung reconciliation ay hindi ngayon. Nakikitaan ko dito, hindi man ngayon, kapag aray nagkaroon ng bagong pananaw na, isa sa inyo o pareho ang kailangang magbago ng pagtingin at kailangang bitawan na yung dating ego, okey? So, nakikitaan ko rin dito sa The Emperor upright ano, mas malakas kasi yung pride, control. Sa totoo lang ano, gusto niyang bumalik dito kapag handa na siya. Nakikita ko dito sa The Emperor reverse. At yung tipong may control siya, yung hindi siya yung tipong naghahabol. Ito yung malaking malaking dahilan kung bakit delay ano, kasi gusto ng tao na 'to na may control pero ayaw niyang makita mo siyang mahina, gano'n. So, nakikitaan ko rin dito sa Two of Pentacles reverse, hindi niya kasi kayang pagsabayin yung emotion at responsibilidad ano. Kailangan niyang pumili sa panahon ngayon, okey? Pinipili niya muna yung stability kaysa emotion. So, nakikitaan ko rin dito sa The Empress reverse, meron akong nakikitang emotional neglect. Yung bang tipo na lambing, pag-aalaga at reassurance, nawala ito noon, eh. Alam mo yun? Nawala yung lambing, init, yung pag-aaruga, nawala yun. Ito yung sugat na kailangang gamutin bago magkaayos. So, dito sa Two of Sword, upright ano, meron akong nakikitang karmic at lesson dito ha. Kumbaga, pareho kayong naghihintay, walang gagalaw hangga't walang isang taong malakas yung loob na magsabi ng totoo, gano'n. Gano'n yung energy dito 'no, sa Two of Sword. Meron akong nakikitang lesson, karmic, ganyan, karmic lesson. So, nakikitaan ko dito, nag-iintayan kayong dalawa dito, okey? So, nakikitaan ko rin dito sa The Magician reverse, may mga maling sinimula noon, kulang sa sincerity at effort. Kung magre-reconciliation man ano, hindi puwedeng pareho pa rin ang galawan, dapat may nagbago na, dapat may nag-matured na, ganyan. So, dito sa Justice, reverse, meron akong nakikitang hindi naayos na puwedeng mga kasinungalingan, hindi naging patas, merong, guilty. Hindi puwedeng yung bang tipong hindi puwede kayong magkaayos kung hindi muna harapin yung mga kanya-kanyang pagkakamali, alam mo yun? So, nakikitaan ko din dito
Dito sa Queen of Pentacles ano, ito yung dahilan kung bakit, may pag-asa pa. Kumbaga sa Queen of Pentacles, ikaw kasi yung energy ng stability, care, at consistency ano. Ikaw yung ligtas na lugar kung saan puwedeng bumalik. Basta hindi ka maubos, ganyan, or basta hindi ka, mawalan, gano'n. So, nakikitaan ko rin dito sa The Star Upright, ito yung pinakamalinaw na senyales kasi ito yung pag-asa. Kumbaga, dito pumapasok yung healing, forgiveness, and second chance ano. Um, Pagkatapos ng matinding paghilom, dito pumasok yung star. Kumbaga, ito yung pinakamalinaw na may pag-asa pa dito sa The Star, okey? Para bang ikaw yung ikalawa niyang pagkakataon, gano'n. So, dito sa Page of Swords, upright, may darating na communication, hindi pa ito emotional agad ano, pero maaaring curious, cautious, or puwede ring simpleng kamusta, pero ito na yung simula, okey? So, nakikitaan ko rin dito sa Temperance reverse, hindi pa balance yung oras at emosyon ano. Kung pipilitin ngayon, magkakagulo ulit. So, ito na yung nakikita ko dito 'no, kasi dito sa Temperance reverse ano, puwedeng, meron dito na hindi pa handa, hindi pa okey. Meron pa siyang mga problemang kinakaharap. Yung pinaka posibleng reconciliation sa inyo, nakikitaan ko dito, hindi ito agad pero lumalabas dito ano, mayroong reconciliation, posible yun at yun yung sagot, oo. Pero kailangan lang dito na maging tapat, kailangan ng pagbabago sa communication ano, kailangan ng emotional healing, kailangan mong protektahan yung sarili mo, okey? So yung totoo 'no, hindi kayo, pinaglayo dito dahil, para lang sa wala 'no. Kumbaga, pinaglayo kayo para tuluyang mawala, kundi para matutong maghilom at magtama, alam mo yun? Para bang nag-separate kayo para malaman mo kung ano yung mali sa'yo, gano'n din sa kanya, para matuto siya sa mga experience ninyong dalawa, okey? Para ba kayong tinuruan ng lesson, ganyan. Ito lang yung nakikita ko dito, ayan. Thank you for watching. Love and peace.